Okay, guys. Sana naririnig ko kami. Okay, uy, intro. Sino mag-i-intro? Ronel, ikaw mag-intro ka. Ano sasabihin ko? Di wala ka din akong intro. Kahit na lang. Voulez-vous coucher Hala, avec akin moi yan. ce soir? Ronel. Naririnig ba yun? Oo. Me? I think I have a future in Europe. I'm Denise. Ano future mo? Ano sa akin? Hindi pa ako nakakain ng croissant. Bubo, nakakain ka na. Kailan? Bago ka umalis sa Monop? Hindi yan croissant. Hindi pa ako nakakain. Hindi pa ako nakakain. Ayun lang. And it's my 5th day. Basta mag-1 week na ako. Say, say. And we are Trio Taga-Kwento! live. Live in Paris. France. Medyo Baga, lahat na lang. Guys, alam nyo ba, matagal naming tinago sa inyo to. Bakit? Bakit kayo tumatawa? Natawa na lang din ako. Natawa lang ako. Matagal namin tinatago sa inyo to. Pero matagal na talaga kaming stress about this one. Ilang buwan na. Oo, ngayon, ang topic namin ngayon, syempre, based sa mga aming mga intro, nasa France nga kami. So, ang gusto naming i-share sa inyo ay yung stress namin at yung happiness din namin sa pagpunta dito Malapit sa ako sa may France. kasang layo. So, yun. This is gonna be an Kaya episode alam mo of... yan, nakapikit na siya. Tingnan dyan, nagsisimula yun. Tumayo ka. Guys, pasensya na magdi-Disney kami bukas. Tumayo ka. Kailangan namin kayanin to para sa inyo. Nakikita niyo yung effort na ginagawa namin. Wala na kaming energy, pero importante kayo sa aming mga puso. Okay. So, yun. Ikukwento namin sa inyo yung visa application namin and yung journey basically kung paano kami nakarating dito sa France. Pero 2 weeks lang kami dito. Hindi naman kami nag-migrate. Pero si Denise may plano. Oo. Manifest And na. that's another, kwento. That's another kwento. So, sige. Sinong gustong mag-start kung paano? I think si Ronel. Okay. Oo. Kwento ba natin yung ano? Oo. So, magsa-start na ako. Kaka-start ko lang kasi nun sa work. Like, September, October. May iihi. May November. Actually, October yun. November naman nag-inan. Mag-antay ka nga. Ay, Kaka-start ko lang sa work nun. Tapos, yun, working. Nakuha ko na yung sweldo ko. Ayan. Tapos, shit. Kaching. Pero wala pa akong leave. I wanted to go to the Philippines. But instead, ginawa ko. Philippines ang pipunta sa Paris. Paano ba? So, Philippine paano represent. Paano siya nag-ano? I'm bringing Philippines to Paris instead. So, nagtanong ako. Ibang klase ka naman ma-homesick pala. Oo. Hindi, wala kasi siyang leave. Ayun nga. Wala ibang akong klase So, siya. hindi siya pwedeng gusto niya talaga. Gusto Oo. na. Hindi kasi mayroon ka ring event na atinan. Graduation mo eh. Feeling ko nirason na yun eh. Kasi parang, hindi rin. Nasama Parang lang. feel ko part yun na for their visa application na may para siyang nail, last nail for the coffin. Ano ibig sabihin? Parang yun na yun, nasara na yung Nasara na. Like, parang yun yung finisher. finish or nail in the coffin. So, aminin na namin na may GC kaming tatlo. Bakit mo sinabi? Wait lang. live ba to? Hindi cut. Hindi, wait lang. Pero, guys, alam niyo yun, ganun talaga eh. Oo, paano ba nangyayari, Trigo, taga-kwento? Paano kami nagkakam up? Oo, kasi kailangan yung magplano na magplano. Hindi, pero to be fair naman, yung
yung GC na yun din, nagsimula yun kasi nga, magkakaklase kami, di ba? So, Hindi, first year close talaga. college. Parang, Tangi, sabay-sabay tayo kaya nga, nag-apply. ang gusto ko lang sabihin is yung friendship naming tatlo, hindi siya nag-grow apart. Nag-grow together siya. Yeah, kahit Na nag-iba magkakaiba na kami ng ng course. course. Pero pares kasi kami ng university na pinasukan. So, talagang growing together kami. Kahit ang layo na niya. Nasa France na siya. Wow, talaga ba? dyan. Anyway, ayun. So, parang out of nowhere. Kasi nga ako, very spontaneous ako na tao. Parang hindi naman. Hindi ba? Charot. Okay, hindi daw. Hindi. Kwento mo sa kanila para malaman nila. Pero tinanong ko silang dalawa. Sabi ko, guys, available ba kayo? Hindi I mean, kung pupunta ba kayo ng Paris, sponsor ako, okay lang ba? Sabi niya. Tapos ang sagot ko, syempre, ako inofera ng ganong opportunity, di ba? Tsaka iniisip ko, parang ano naman tong tanong What na are the to? odds Bakit naman na ka naman tututunan mo hindi? yun Bakit agad? kayo hindi, di ba? Mm. So, syempre kami, oo naman, kahit anong mangyari, pupunta talaga. Gusto ko talaga, dream naman yun. Kaya sa Pineso. And with that, pinuko sila next day. Nagulat na lang sila. Kami, kasi ganun lang siya kabilis. As in, tinanong niya kami kahapon. Tapos, kinabukasan, tumawag siya. Tapos, alam ko, galing akong grocery nun. Nag-aayos pa ako. Alam mo na kung ano. Hindi niya alam. Hindi, nag-aayos ako ng gamit. Tapos, parang chika-chika pa ako. Pero may hunch ka na kung ano yun. Wala daw siya. Ako meron. Wala. Kasi parang, si Ronel, tumawag lang siya. So, kamusta na kayo ganyan? Tapos, parang di nag-aayos ako ng gamit. Tapos, init na init ako. Lapot na lapot ako ng init. Tapos, parang, bigla niya sinabi, may sinend ako. Tingnan niyo. Ganyan siya. Tapos masaya siya. Ako, medyo may kutob na ako na parang, ba't siya magtatanong ng ganun? Pero basically, umamin ako, oo, gusto ko. Pero tumawag siya the next day. So parang, kinabahan ako na feeling ko may ilalapag siya na something. So medyo nag-expect ako. Tapos, alam mo yun, Medyo kilala ko yung utak Si niya Ronel, kasi very mag-work talaga, no? Na parang, pag sinabi ko, may gagawin siya. Kahit mukhang imposible, gagawin niya. So, ayun. tapos alam mo yun, tinawagan ko sila. Hindi sila masaya. Parang na-stress sila. And that was yung dates Parang kasi. napikon ako, walang mga pasalamatan itong mga taong to. Alam mo yun? Parang kasi hindi na, parang totoo ba to? Parang una, hindi pa talaga kami naniwala. Nagbuka nga talaga, hindi ba to dami? Kasi usually, di ba kapag mga Europe trip, yung ticket mo, Dami dami tickets. lang. Kasi hindi ka Parang sure hindi kung masaya. ma-approve ka, di ba? Ang mahal kaya ng ticket. Tsaka, yung dates na binook niya, for 3 weeks yun. Almost 1 For 3 month. weeks ng una. Alam mo. Tapos parang, sinabi pa namin, bakit 3 weeks yung binook mo? Sabi niyo, sabi niyo, okay kayo ng 3 weeks eh. So, Oo, kasi nag-uusap na parang kung pupunta ng Paris, dapat medyo tagalan na para worth it yung pamasahe. Talagang tinutuon niya na 3 weeks, binook niya talaga. Grabe yun. Na-hurt ako doon kay Sarah. Tukis lang pala yung usap. Na parang kumbaga, kung anong sinabi mo, hindi. Hindi ko ba kung anong sinabi mo, oo naman, tara naman, kasi kung libre na nga eh. Nagtatanong nga ako gano'ng katagal eh. Sabi niyo 3 weeks. Ano tinatokis? 3 weeks. Ikaw nagsabi na 3 weeks. Tapos, umuulang kami. Kasi, syempre, Umuha ka pa rin. Oo. So, technically, umuha ka pa rin. Yun yung bottom line. okay. So, Pero sa kanya, ang graph niya, okay, mao si Sarah, umuo rin naman ako noon na 3 weeks. Kahit nga sabi ko, di ba, parang, bahala na. Tapos, ang next hurdle namin, inisip mo kasi, nung may ticket ka na, paano ka makakalipad kung wala kang visa? Yun yung stress ko na ilang araw ako hindi nakatulog kasi nag-world tour ako last year. Parang wala akong pera talaga. So parang hindi ako ready. Ayoko nang umalis this year. Sabi ko, no major gala this year kasi may pinag-iipunan ako. Walang na stress ako. Hindi ako makatulog talaga. Parang ako, hindi ako, naiyak-iyak siya eh. Oo, naiyak ako kasi parang feeling ko, paano pagka na-approve si Cyril tapos ako hindi na-approve. OA. Pero ganun talaga. Kasi kahit ako, di ba walang laman ngayon sa IMB ko, sabi ko sa inyo. Hindi, pero may pera ka. Pwede mo ilipat. Pero syempre, baka sabihin yung red flag. Tapos ako lumipat pa ako ng trabaho. Syempre, consider yun. Tapos wala akong leave. Diba? Paano yun?
parang ang dami ko ding iniisip na stress. Pero parang first few months, actually, before mag-Japan, hindi ko pa siya ginagrasp na tutuloy ako. Parang feeling ko talaga, hindi pa naman to, sure. Kasi baka mamaya, ayokong pataasin yung hopes ko. Kasi nga, parang feeling ko, ang laking hurdle ng visa. Like, hindi ako sure kung ma-approve ako Hindi, doon. ang biggest hurdle kasi sa visa is yung show money. Yun yung issue ko na show money. At the same time, parang wala akong masyadong strong ties. Kasi guys, hindi kayo masyadong supportive. Wala kami nakukuhang pera sa inyo. Galingan nyo kayo. Mag-like kasi kayo, mag-subscribe kayo, tapos I-share nyo mag-comment kasi sa kayo. mga kapitbahay. Pero charot lang kasi dito na sila eh. So, hindi talaga nila pa kailangan. Hindi kailangan namin sa susunod kung anong bansa na gusto nyong puntahan namin. Wow. Comment down below. Sino ka dyan? Ang kabalo ka. Akala mo. Pag-iipunan sa next Europe trip. Mag-ambag sila. Gano'ng So, katagal yun, stress kami. Hindi ako nakatulog-tulog talaga. As in, pero inisip ko, yung lagi ko iniisip, if it's for you, para sa'yo yan. Parang ibibigay sa'yo yan. Tapos ayun, parang nagne-negotiate pa sa kanila sila. Kasi parang nagkaroon kami ng little yung estimation na kailangan nilang show money. So, bumaba into 2 weeks. Nirebook ko pa yun. Hindi ko alam, pero nung nirebook niya ng 2 weeks, hindi pa rin gumaan yung pakiramdam ko. Walang nagawa yung 2 weeks, kahit 1 week pa yan. Hindi gumaan yung pakiramdam ko. Ako din, hindi rin. Parang hindi namin nagagrasp pa. Si Ronel lang feeling ko yung una yung pagka-book niya. Nag-expect siya ng pagpaplano na kami. Excited na ako. Excited ako. Kasi parang, ayan, magli-leave ako. Tapos, paano kung nag-leave ka tapos hindi pala kami makapunta? Hindi, happy kasi ako nagtutour ng tao. Pero pag andyan na, tinatamad nga. Ibang, another kwento yan. Sa next episode na lang. Ito, visa lang kasi to. Di yun. So, parang, di meron na kaming in mind. May ticket na kami. So, the next step namin is visa. Alam mo, nung time na hindi na ako makatulog ng ilang araw, kinailangan ko na uminom ng mga necessary pills para makatulog. Sinabi ko, nag-Bonamin nga ako, diba? Tapos sinabi ko na sa kanya na, pwede mo i-cancel na lang para ayoko na kasi isipin. Pero, ayoko na talaga. Parang gusto ko i-cancel na lang. Pwede naman ako pumunta dyan, pero not this year. Oo, hindi talaga kami prepared. As in, wala. Kasi nga, ito ang daming gala. Tapos ako, nung time na yun, magja-Japan ako. Syempre, gusto ko mag-splurge sa Japan. Kasi first time kong... Ang nangyari nun, si Ronel. Pinapto ko si Si Ronel, parang ang sabi niya, mag-apply ka lang. Gawin mo lang yung best mo kasi nandyan na yan. So, nabook na yung ticket na yan. Tapos, may invitation na kayo and all that. Wala naman kami babayaran sa accommodation. Kasi, may bahay naman sila. Ginawa ko sila na letter for accommodation. Letter lang. May Ang nga pala, haba ko pala nito. Another part of the story. Yun, so, nag-research na kami. Sabi ko kay Denise, sige, mag-apply ka lang dyan lang yan. If whatever happens. Like, hindi siya ganun kalos sa akin. Pero may disappointment. Pero hindi ko isisisi kay Denise yun kasi ako naman yun nag-book. Pero, so yun, wag niya isipin yung sayang. Oo, basta push. Basta gawin. Pero kasi, gagastos pa rin kasi kami for visa. Yung magkano Hindi ko naman na hindi ang sa akin talaga. Hindi ko yung refusal talaga na parang yung opportunity mare-refuse ako tapos may chance pa na makapunta ka. Hindi talaga pwedeng isa lang sa amin. Parang mas madedevastate kami kapag isa lang sa amin yung nakapunta. Pwedeng dalawa kaming refuse. Okay, sige. Actually, dalawa sila. Kasi feel ko, pag mina-refuse, okay, may isa pa akong manok. Hindi naman pambato. Hindi talaga sobrang stress namin. So, hindi yun, okay na. Ginawa ko na lang. Sige, yun, nandun na lang yung mindset ko na, okay, wag na lang ako ma-stress. Prepare ko na lang lahat ng documents. At least you tried your best. Tinry ko talaga yung best ko na, okay, ito lang yung kaya ko, ito lang yung requirements ko, bahala na sila. Basta meron akong pin-provide. Andun na ako sa setup na yun. Tapos, ang next milestone natin, nag-apply na tayo ng visa. Nag-apply na tayo. Pero, preparation wala naman. Nagaya tayo ng cover letter. Pero, so, yun, naghanap na kami ng kailangan nilang documents for visa application. Yun, yung mga, yung
bank certificate, yung Bank statement. certificate of card. employment, rootedness in the Philippines, at attestation na Hindi. Yun yung, wala Wala yun. pa yun. Hindi mo may yun. ganun, pero, Hindi. Iba yun. Sige. pero Kwento iba mo. yung format na nasa utak ko. Yung format na nasa utak ko, kasi nung pumunta ako dito sa Paris, may ganun ako. Letter lang siya ng host na as in sinulat lang tapos may pirma sa dulo na I am Ronald Martinez. I'll be hosting Denise Banjola, born in the Philippines on this date, and I'll be hosting her starting this date to this date. Tapos sign. Yun na yun. So binigay ko sa kanila kasama yung meral ko dito as in for billing statement na ino-own ko talaga yung place na nandito ako nakatira. Proof. So, ayun. Kompleto sila ng documents apparent. Initially. Initially. Based sa insip niya. Pagkakaintindi natin. Oo. Tapos, alam mo ba, nung nag-apply na kami, So, alam mo yung feeling ko, naging close lalo kami nung nagkaroon ng ganitong opportunity. Kasi, alam mo yung every night, Nagtatawag meron akong routine, lalo na nung papalapit na yung pagpasa. Siyempre, kinocompute mo na yun lahat ng documents ko, kailan pa ba, ano pa ba yung kulang. Nagtatawagan kami every night na parang, ote, may ganito na ba kayo? Tapos kinompute pa namin na dito kayo mag-apply in case mag-refusal. May time pa ba kayong mag-contest na labanan? Wag na, hindi na. Doon na kayo sa pinaka-late para... Hindi, may reason bakit tayo late nag-apply. Kasi Wala yung na. pera. Oo, yung pera. Kailangan mahabol kailangan yung mahabol parang yung- minimum. May minimum kasi daw. Sinasabi lang naman. Wala kasi research wala naman lang. kasi based dun sa mga visa requirements. Wala naman sasabihin sa'yo na dapat makaganitong amount ka. Pero based dun sa mga pages na sasalihan mo, medyo kakabahan ka dun sa amount ng money na kailangan mong i-show. So, yun. At So, least kailangan nagkaroon kami namin ng ng threshold. time para makaipon ng ganun. Para yun yung lumabas dun sa bank statement namin. And masabi namin na may enough money kami para magstay dito ng 2 weeks. Maswerte sila kasi nag-book kami ng slot nila sa TLS. And then, the next day, nag-post yung Embassy of France na may spike na ang next visa application slot na daw ay in 6 weeks. March na yun, no? March, ano ba tayo nag-apply? Hindi, February tayo nag-apply. Pero, parang, hindi February tayo nag-book nung schedule. Tapos parang ang latest na available na schedule na hindi ka Earliest. magpe-premium, ang earliest ay March 19? March na tayo March nag-apply. 19. Oo, March 19. So, yun yung na-book namin. Tapos, March 19 na ng alas 8 ng umaga. Alam mo yun, pagdating namin dun, syempre may service naman kami. Pagdating namin dun, before 8 kami pumunta dun. Hindi pa kami pinapataas kasi hindi pa daw 8. So, 7:30 pwede na daw umakyat 7:30. Around 7 o'clock pa lang yun. So, may 1 hour pa kami. Umupo muna kami dun sa labas ng building. Tapos, randomly, merong isang girl na lumapit sa table namin kasi may empty table eh. Doon kami nakaupo, nag-check kami ng mga documents namin. Tapos nakita niya ang daming papel dun sa table talaga. Oo, so Kasi parang ina-arrange Tapos namin. ng malakas. Hindi. Nakita niya. Nakita niya na nag-aayos kami. So siya, dumaan lang siya. Sabi niya, hello, anong oras po yung appointment niyo? Tinatanong. So sabi na, 8 po. Do you want me to help you for free? Gumanon siya. Kasi ano daw siya, meron daw siyang business na travel agency na nag-handle daw siya ng mga Schengen visa applications for Not years. just Schengen. Like, Not just lahat ng Schengen. travel. Pwede, basta iba't ibang bansa. So, siya yung may-ari. Tapos, parang hindi ko alam kung anong... Nagkataon lang na pumunta siya doon kasi... wala yung tao niya. Fully booked na daw kasi sila. So, parang wala siyang mautusang staff. Siya daw yung ano. So, syempre kami... Totoo yun. Ni-search pa namin yung ano niya, page niya. Pina-search niya. I-like niya yung page ko. Tapos, pagkakita mo dun sa page niya, 100k likes. Madami, sikat na yung ano niya. So, alam mo yung kami, hindi pa namin nakikita kung ano, pero based kung paano siya magsalita, paano niya i-present yung sarili niya, mukhang knowledgeable talaga. Like, nagbibigay siya ng tips. So, inisa-isa niya yung documents namin ni Cyril, ko, ni Tita, mami niya, kasi kasama namin yung mama niya.
nung lumipad. So, chinek isa-isa. So, okay naman. May mga documents pa nga siyang pinatanggal sa amin. Like, kunyari, yung senior citizen ID ng magulang namin. Hindi na daw kasi kailangan yun. Like, parang hindi naman sila yung lilipad. So, bakit? Based dun kasi sa pinaka-app, parang kailangan daw siya for rootedness na may senior parents ka. So, pinatanggal na niya. Ang sabi niya, the more na simple at direct or straightforward yung mga documents mo, the better. Para hindi daw masyadong maguluhan pa yung embassy. Parang ganon. So, adi okay na. So, tinanggal ni Denise. Tinanggal ko na yung mga ganong documents. Tinanggal ko yung mga senior, pero may isa akong hindi tinanggal. Hindi ako nakinig sa kanya kasi lumipat ako ng work nung January. Tapos, ang payslip ko ay good for 6 months, diba? So, syempre, starting September, may payslip ako from previous company ko. Tapos, ang gusto niya, tanggalin ko yung yung payslip ko ng previous company kasi maguguluhan daw yung magre-review kasi magkaibang yung company. Tapos parang sabi ko, bakit naman maguguluhan? Parang feeling ko important na document yun to support yung financial mo, diba? So parang, ba't ko tatanggalin? Binalik ko. Pero yung iba dun, tinanggal ko na kasi ginaya ko si Denise. Ako tinanggal ko talaga. So kung ano yung pinatanggal niya, tinanggal ko talaga. Parang inisip ko, blessing siya sa akin na parang, okay, siguro dumating tong tao na to para ma-double check ko ano yung documents na ipapasa ko. So, edi yun na. Come 8 o'clock, tumaas na kami dun sa aming appointment. Edi pila, ganyan. Naka-premium naman kami para at least meron kaming time to check. Croissant. At Coke Zero. Edi yun. Tapos, parang, pipila ka doon for initial checking ng documents mo. Ito pa, initial pa lang to hindi pa to yung parang thorough checking. Doon lang sa parang reception. Oo, reception. 3 kaming nandun. Wala pa sigurong ilang minuto. Alam na nung nag-check na mare-reject daw kami. Hindi niya naman sabihin na mare-reject kami talagang verbatim na sinabi niya mare-reject. Pero based sa mukha niya, sabi niya kasi, ma'am, meron po kayong attestation de acquel. Paano yun? Attestation de acquel. Yun. Ayun. Parang ma'am, nasan po yung nyo? Yun. Asan po yun? Tapos parang sabi namin, ito po. Ito lang po yung mga papel. Parang certificate of hosting na nagpo-prove na yung host mo is capable of hosting you. Etong attestation de acquel, certificate siya, checking na from, sasabihin ko na ba kung ano yung attestation de acquel? Oo, sabihin mo. So, siya, doon ko lang din nalaman nung tinanong sa akin. Tapos, nagising ako sa messenger nila. Ang daming tinawagan missed call. Talaga siya ng madaling araw. Oo, 8 a.m. doon. Tapos, oras yung mga alauna ng gabi. May pasok siya kinabukasan. Tumatawag kami, pero walang sumasagot. Tapos, nasistress na kami. Ba't ko sasagutin ng 1 a.m.? Tutulog ako normal. Hinahanap niya. Akala ko kasi, syempre, alam mo na mag-a-apply kami. So, dapat mababaw yung tulog mo. Dapat tense ka. Hindi, confident ako Hindi kasi, what you don't know won't hurt you. Hindi ko alam kung ano yung attestation de acquel. Tapos nagising na lang ako, hinahanap daw. Tapos ginugel ko yung attestation de acquel. Hinihingi pala siya sa mayor's office. Hindi pa. Alam mo, hindi pa. Alam mo ba, di ba? Di ba, wait lang. Yung si kuya na nag-check din. Tinatanong ni kuya, ma'am, nasan po yung attestation di ako? Sabi niya, yun po yung proof na talagang i-host po kayo. Hindi, sabi niya, parang ang sabi niya, yung attestation di ako, ano po yun? Dapat galing talaga yun mismo sa France. Ipapa-courier niyo po yun papunta sa Pilipinas. Tapos nakaganyan ako kay kuya, sabi ko, shit, wala kaming ganun. Siya nag-grasp na niya. Ako, hindi ko nag-grasp. Kasi alam ko, kumpleto kami. Na-check pa nung babae sa travel agency, kumpleto kami. Walang hinangarap sa amin. Sabi ko, meron kami. Naipaglaban pa ako, di ba? Sabi ko talaga, kuya, meron kami orange. Yung orange, sabi niya, ma'am, orange. Oo, sabi niya. Sabi ko, Cyril, meron kami. Meron kami EDF. EDF kasi kulay orange din yun. Sabi ko, kuya, yung EDF. Yung EDF, guys. Yung EDF.
Guys, yung EDF, bill siya na parang Meralco. Bill ng Meralco. Pero orange kasi. Akala mo din yun Oo, yun. sabi ko, talagang parang, alam mo, ginawa ko nung nilabas ko lahat ng doktor. Si Cyril, meron tayo nun. Ganun pa ako talaga naman. Oh my gosh. Ito diba? Ito po yun. Ginaganon ko. Mami, iba po to. Hindi po to. Talagang may kina-courier po yun from France po talaga at may seal po yun na galing po sa munisipyo. Nagpapatunay na meron talaga doon nakatira na i-host kayo. Doon na nag-sink in na parang, wala, ano nang gagawin namin? Tapos parang tinanong ko siya, so anong magiging option namin? Kasi wala kami nun. Sabi niya, it's either ipupush through nyo yung application with the risk na hindi kayo hanapan. Pag hindi kayo hinanapan, reject automatic. Pero pwede rin yung pinush through nyo yung application, hinanapan kayo. So, that's a good thing. Kasi pag hinanapan kayo, ibig sabihin, pag na-provide nyo siya, may chance na ma-accept kayo. Another thing is, i-withdraw nyo yung application nyo at mag-apply ulit. Which is, hindi na pwede kasi 6 weeks na nga lang eh. So, hindi na aabot sa flight date namin. Or, hindi meron pwede namin gawin is, like, to spend the day there, papalitan namin yung atestasyon. Wala na kaming ganun. Magbubook kami ng hotel namin. Which is not a viable option kasi kailangan namin ng maraming pera. Wala kami nun eh. Also, ang daming papalitan. So, ang daming papalitan yung cover letter. Di ba yung nag-overthink ka na parang, so ano yung pinaghirapan natin? Ang tagal nating nagtawagan, ilang araw tayong puyat. Kasi nagche-check tayo ng ano. Tapos, wala, hindi pa rin pala tayo kompleto. Tapos, makikita mo si tita. Alam, kasi kami, anong ginawa namin? Parang, stress na ako, parang hindi ko rin alam. Yung mama niya, parang ano siya, sure siya eh. Kasi meron na siyang Schengen at nakapunta na siya dito. Pinasa niya, sabi niya, sige, ipasa nyo lang. Okay lang yan. Ipasa nyo. Hindi siya nag-isip talaga. Parang, ipasa nyo lang. Sige na. Tapos, sabi ko talaga, wait lang po. Pwede po bang wait lang? Pinalabas kami doon. Sabi niya, kayo pong tatlo doon po muna kayo sa labas. Doon kami Medyo nag-usap. masikip kasi sa loob. Hindi, pinalabas kami. Tapos ang sabi, nandun kami sa labas. At yung guard, nandun kami nagmi-meeting. Anong gagawin natin? Ikaw, Cyril, wala siyang sinasabi. Hindi kasi si tita. Parang ano talaga siya na parang, ipasa na natin. Oo. Wala namang mangyayari. Nandito na tayo. Ito na yun eh. Which is true. Kailangan yun ng positive thinking din minsan. Hindi, pero ako kasi iniisip ko like, kasi parang, kapag pinasa namin kasi yun, wala nang bawian. Yun na yun. So, kumbaga, like parang kung ano ipapasa mo, you have to accept the fact na kung marireject ka, rejected ka na talaga. Kasi, which is wala naman kayong choice. Hindi nyo nga mababago yung situation. So, kailangan mapasa nyo lang. Kaya nga tinatry ka namin tawagan. Kasi, doon namin makaklarify if ano ba, may kulang ba kami based sa pagkakaintindi mo. And never akong sumagot. Never na sumagot. Sumagot siya, nakauwi na kami. Hindi pa. At napasa na nila. Napasa na namin. Ang ginawa na lang namin is like, wala na tayong magagawa eh. Meron pa rin naman tayong chance kung para sa atin eh. Kung hahanapan tayo. Pero at that time, alam mo, nag-check na, after ng initial screening, sinabi ko na kay Kuya, ipapasa na po na. Okay po ma'am, basta ang sabi niya pa. Basta po sinabi ko po sa inyo kung ano po yung pwedeng mangyari. Which is very sure siya talaga na marireject kami. Hindi lang niya sinasabi straight to our faces na reject kayo dito. Masasayang yung pera niyo. Kasi, hindi alam mo, di ba after natin sabihan ng ganun, saka kami nag-research dun sa Facebook. Tapos parang, sinearch namin attestation de acquis. Tapos parang, nandun talaga nakalagay, required talaga siya. So parang, parang wala kaming ganun. Tapos magkapasa kami, rejected na talaga kami. Tapos parang sinasabi pa sa amin na parang yung attestation de acquis, pagka wala ka talaga nun, matik rejected and also needed siya for immigration purposes na hinahanap to sa imig. So parang ako, gumuho na yung mundo ko. Like, tapos ito, kumain na lang ng croissant. Sabi niya, at least ito, meron akong croissant. Kakain na lang ako. Tapos parang yung ano ko talaga dun, parang 3% na lang, 5%. Ganun na lang kasi parang wala na talaga. Tapos nanghihinayang na ako sa mga ginastos ko. Kasi syempre nagpo-print and everything. Tapos yung visa, Yung pagod hindi, din. yun. Yung Pagod mo din. Tapos, hindi kasama din naman yun. Pero, emotionally draining siya. Hindi siya physically, hindi siya yung, hindi, tsaka yung visa kasi may bayad din siya. parang around
12K yung loss mo kapag hindi ka na-approve kasi aside Application from the lang yan, 12K excluding the flight tickets. Oo. So, mantakin mo, confirm na yung flight tickets namin plus another 12K. So, sobrang laking money yung plus, alam mo yung syempre, andun ka na nag-hold ka na last piece na yun ng yung kailangan para lilipad ka na Tsaka parang, ina-overthink mo na din na parang, hala, hindi parang ina-overthink mo na din na parang, okay, kung merong document na ganun na ipapa-career papunta dito, aabot kaya yun? Kasi March 19 na. Less than, diba? Less than 1 month na lang bago kami lumipad. So, edi Diba? yung ginawa namin, pinasa na namin siya. Pagpasa namin, sinabi namin na if it's for us, it's for us. Kasi wala na kami magagawa Tapos, anong naging status nun? March 19, nagpasa kami. Tapos, Nagising ako. So, yun, ako na yung nangarag. Kasi nalaman ko existing yung attestation na ko. Sabi ko, shit, kailangan kong kunin sa mayor's office. So, nag-search din ako anong mga requirements para para ipasa sa mayor. Para bigyan ka ng attestation na ko. So, nag-search ako. Yan, may yung contract ng bahay, yung EDF, yung 3-month salary, tapos may, yung letter din. Tapos pipila ka pa, diba? Wala namang pila, pero dito kasi sa ano ba to? Barangay. Hindi siya barangay. Parang Town? city. Non-ter. City. Sa city na to, wala masyadong tao. So, ang bilis nung slot. So, pwede akong actually kumuha ng, kuwari na yun, 10 a.m. Pwede ako kumuha ng pang 11 a.m. na slot. Pero, yun, kinumpleto ko muna lahat ng requirements. Tapos kumuha ako ng slot for the next day, the earliest next day possible. Pero wait, bago ka kumilos ng ganyan, parang Oo, bago ko kumilos, parang ayoko na. Ganun din ako. Parang, wag na. So, parang wala Hindi ko na rin nilalaban eh. Parang ganun na yung emono. Kasi nga ipapa-career pa. Tapos Parang assign kami nun. So, siya mag-aano siya ng gagawin niya lahat. Tapos parang ikaw maghanap ka na lang ng ano mo. Ikaw mag-abang siya ng email kung ano yung status. Maghanap ka ng DHL or kung ano man pinakamabilis. Pero yun nga, mag-research may ka. sumanib sa akin na sige, kukunin ko. Thank you. May sumanib sa akin na kukunin ko. And then nalaban yung parang napasa ko na lahat. Nasulat ko na yung pangalan nila, yung details ng bahay, ng apartment na ito. Kaya ko silang i-host, blah blah blah. Andun na rin yung payslip ko, everything. Napasa ko na sa mayor. Tapos sabi niya, okay, need mo magantay na 3 business days. So, makukuha pa siya Tuesday next week. Ano na yun? Wednesday sila nag-apply. Thursday ako kumuha ng attestation na ko. Tapos sinabi, Tuesday balik ka next week. Imagine niyo yun, guys. Yung parang kami. Hindi namin alam anong gagawin namin. Nag-aantay lang kami. Tapos naisip na namin na nagko-compute na rin kami na parang 3 days may reply na yan ng refusal or approval or something. So parang, shit, naabot pa yun kung refusal, di nasayang din. At additionally, etong attestation na ko may 30 euros din na bayad. Tatlo sila, 90 euros. Totoo, okay na lang. Oo. Kaya binigyan pa namin. Hindi ko alam. So magkano yun? Halos 6 o 5K. Yun. Pero, tapos, yun, nagpasa nga ako, processing ng attestation na ko. Iniisip ko din, paano kung i-reject din? So, dalawa na yung delay. Ang dami. Tapos parang pag ganun kayo, parang, okay, feeling ko maa-accept kaso may kulang kami. Wala na naman. Kukuha siya ng attestation. Magkakaroon ka na namang hope. Ipapadala pa. Aabot ba? Di hindi na naman. Pero guys, mabilis lang naman yung DHL. In fairness naman, umabot naman siya. So pagkatanggap namin ng DHL, Hindi pa. Ano pa? Hindi pa nga Tapos yun nga, hindi pa namin alam kung hihingan ba sila ng attestation na kay? Wala pang reply. Wala pang reply sa TLS. Kailan yun? March 19, di ba? So, wala. Friday ba? Friday. Friday. Hindi ko alam. Wednesday kami nagpasa. Friday kayo hiningan.
Friday kami hininga. Wednesday kami nagpasa. Pero wala kami natatanggap pa na. Syempre wala pa. Kinabukasan wala pa. Ako Hindi, nag-aantay sa kinabukasan, submitted. Submitted. Nasubmit na. mabilis Tapos lang. nung Friday, Umaga ba? Umaga. Hapon nga eh. umaga ng Friday Hapon. yata siya nang Nasubmit, pinasa. Hapon Pinasa. mismo, pinasa na. Hinapon na pinasa. Oo. Tapos Tapos, nung Friday, morning. alam mo yung guys na autopilot ka, yung katawan mo. Oo, Wala na totoo. ibang iniisip yung katawan mo, Totoo. kundi yung visa. Alam mo yung pagbuklat mo ng mata mo, anuhin mo yung cellphone mo, meron bang update? Mag-i-email, oo. Ganun. Doon ako parang lagi akong nag-check ng email ko na parang every time na naka-open yung laptop ko, every time natutunog yung notif ng email, parang mapapacheck talaga ako. So, ito na ba yun? And then, Shit, wala pa din. And then, Hindi, pag-refresh niya, And then, pag-refresh ko, parang nakakuha ako. Una, isa lang. Diba? isang email. Sabi ko, Kanino? Sabi ko, Kanino wala. nakapangalan? walang pangalan. Isa Walang lang. pangalan. Isa lang. Tapos parang, Hininga. meron na, ganyan. Isa lang. Tapos sinend ko agad sa inyo yun, diba? Hininga. Hindi ko nga sure kung gising na kayo nun. Tinend ko agad. Tapos, after 1 minute, 2 minutes, nagkaroon ulit. Isa pa. Sabi ko, shit, meron na ulit. Tapos, dalawa lang yun. Tapos parang sinasabi ko sa kanya, kaso dalawa lang to. So, ibig Paano kung- sabihin, yung isa, it's either rejected na kasi hindi hiningan. So, parang kami, inisip ko, sino yun? Sino yung narafol? Oo, diba? Tapos ako din, kahit ako yung nakareceive ng email, feeling ko ako din yun. Kasi, chinecheck natin yung website. Diba? Kasi naka-group Yung sila, website. group application. Group application. Tapos Sabay-sabay isa sila, lang yung tas email. isa lang yung email. Saka yung email. Tapos, parang silang dalawa, yung application nila ni tita, nakapula. Ibig sabihin, nirequestan sila. Yung akin, ongoing lang. Kulay dilaw. So, ako lang yun. Hindi, oo. Meron. Sa ano na to, sa submit na to. ng Hindi, te. attestation. Hindi, Meron te, pa. dun yun. Meron pa isa. Yun. So, parang sabi ko, Lagi hala, iba ako lang kanya. yun na iba yung kulay. Bakit ganun? So, ako yung wala, pero ako yung nakareceive ng email. Tapos, hindi, parang sobrang kabado ko nun. Tapos, after 1 hour, nakareceive ako ng isa pang email. So, yun na yun. Parang, shit. So, medyo bumaba yung kaba namin kasi, ayan, hiningan Diba? sila. Diba? Tas Ganyan ongoing. Ayan na, processing. Waiting game. Okay, Waiting game. nag-aantay. nag-aantay Tapos, na lang parang, after talaga nun, nag-email ako sa kanila. Kasi nga, gusto ko i-confirm. Like, parang, meron Tatlo ba bang talaga yung tatlo ba hinihingan? talaga? And ano May yung deadline. deadline? Oo, na pwede mong ipasa. Tapos, ayun, nag-reply naman sila agad. Sabi nila, walang deadline as long as mapasa natin. Tapos So, parang, kinonfirm na tatlo talaga. kinonfirm na tatlo. So, okay, sige, kaming tatlo hiningan kami, nakapending yung application namin tatlo. Ganyan. So, ang gagawin namin ngayon, next ay mag-aantay na lang na makarating yung attestation di ako sa amin. Oo, sa Pinas. Tapos, nung So, yun na. Ito na, Tuesday na. So, pinunta ko na sa mayor's office. Yun, nakuha ko yung tatlo. Walang problema. As in, kuha lang. And then yun, dire-diretso na yun. As in, Monday pa lang binook ko na yung DHL para mag-send. Ida-drop ko na lang doon sa, sa pick-up center. So yun na, ready na. Pero, pinicturean ko muna, in-scan ko muna yung attestation ako para isa-send ko sa kanila. Tapos, rekta na ako doon sa pick-up center. Pero gusto ko yung prank. Parang nagawa niya pang prank, diba? Wala na nga kaming energy. Yung moral namin, sobrang baba na. Pero Gusto hindi mo ako mang masyadong prank? affected. Kahit Kasi, hindi ko So, ano yung prank? Yung prank, sabi ko, wala yung kay Cyril. Sa mama ko na. lang talaga. hindi daw napirmahan ng mayor. Dalawa lang daw. Tapos parang sabi ko, hala, kawawa naman si Cyril. Pero inisip, Pero tapos parang, masaya ka kasi meron ka. hindi naman sa sobrang saya. Pero hindi lang ako worried. Hindi, alam mo pa yung sinabi mo. So, ipadala na lang muna yung dalawa, tapos to follow na lang yung kay Cyril. Yan pa dilemma, no? Aantayin ba yung kay Cyril? O ipapadala mo na yung dalawa? Sabi ni Ronel, ipapadala ko na muna to para sure na naman. Ako, syempre, agree ako na, oo, ipadala mo na. Hindi, alam mo, naglason ka pa nun. Parang, ipadala mo na para alam natin kung ilang days ang mapapadala dito. Paano kung matagal? Paano yung akin? Hindi ko na kasalanan yun. Nakakawisi talaga. Pero alam mo,
medyo hindi na ako pumapalag nun kasi parang medyo tinatanggap ko na parang wala na talaga to. Ang dami ko nang napagkaanan, pagod na ako. Ganun. Kasi parang bakit lahat na lang ng mishap sa akin? Oo. Pero, it turns out, prank lang talaga siya. Tinawagan ko sila. Tapos, it's a prank. Kumpleto. Nandito lahat. Sinend ko na. Oo, pinadala na. So, inaintay na lang namin yung... Ayun pa, hindi siya. Kada update, may email si Denise from DHL. Oo, so sa bahay namin papadala yung DHL. So, 3 attestation yun. In fairness naman, dumating naman siya, hindi dun sa day na pinangako nila, kinabukasan. Feel ko yun Paris. Pinangako, diba? Feel ko France Day yun. 28 siya dumating sa akin. Pero syempre, anxious pa rin yun kasi hindi siya makalabas ng bahay nila eh. Kasi kailangan nandun Kasi siya. kailangan andun ako na kailangan. At alam nyo ba, yung nag-deliver, hindi pa, muntikan pa siyang hindi. Hindi niya mahanap yung bahay namin. Tapos, walang signal dun sa bahay namin. Dead spot siya. So, hindi niya rin ako matawagan. Tapos, buti na lang, magaling si kuya sa DHL. Hindi, tinawagan niya ako sa Viber. Tapos, ma'am, hindi ko po mahanap. Tapos yun, binigay niya na sa akin. Hindi naman pala ako hininga ng ID. Kahit sino pwedeng tumanggap. Pero at least gusto mo ikaw makareceive. Hindi kasi may choice yun doon sa DHL kung kailangan ko ng signature. Hindi ko na chinekan. Ganun. Okay. So, tama. So, nabigay naman sa akin. 3 naman siya. Kompleto naman siya lahat. So, ang next na gagawin namin is isasubmit na namin ang attestation doon sa Mismo sa TLS. Mm-mm. Sa agency. At tas, dagdag ko lang, habang ginagawa namin to, sometime, na-receive ni Cyril yung PSA niya. So meaning may problema sa delivery sa kanila. Kasi nag-request ako ng PSA. Tapos parang sobrang tagal ko ma-receive. Iba pa yung nagpa-urgent ako na request na PSA kasi nga ang tagal dumating ng delivery ko. Kwento mo sa kanila yung yung inconvenience ng address kasi kailangan din yung story. Parang sobrang ng PSA. address ko kasi yung address ko lang siya, along the highway siya. So parang hirap siyang hanapin kasi wala siyang block lot ganun, subdivision ganun. Walang ganun, as in purok uno, ganyan, tas along the highway. So sila bahala maghanap kung saan doon kasi magtatanong pa sila isa-isa. So so parang yung LBC sobrang hirap niyang hanap. Hirap silang hanapin yung address ko. Although, okay naman. Meron naman nakakapag-deliver na Shopee, Lazada. Even nga Zalora, dumadating sa akin eh. Pero, itong specific na LBC na to, before kasi, nag-request na ako ng PSA, pinadeliver ko. Wala naman naging issue. Na-receive ko siya 2 days lang. Sabi ko, mabilis lang. So, yung PSA ko, ni-request ko siya 1 week before namin mag-apply. So, parang sabi ko, marireceive ko to before ako mag-apply. Kasi nga, naka-receive naman ako dati, bakit naman hindi ko marireceive ngayon? Tapos, doon pa siya nagkaroon pa siya ng problema. Like, parang, hindi, una, sinasabi na mali daw yung address ko. So, kinonfirm ko, sabi ko, tama yan. Ano ba yan? Nakapag-deliver na before dito. Pero, bakit sasabihin nyo na mali? Tapos, nakailang beses na ganun. Hindi talaga siya na-deliver. So, ang ginawa ko, pumila pa ako ng 6:00 sa PSA para lang makapag-urgent request ako. Buti na lang, nag-request lang sila na parang proof na urgent talaga yung request mo na kailangan. Palang proof mo? Anong proof yung mo? TLS appointment. TLS appointment kasi kailangan mo siya dun kapag ipapasa mo, diba? So, pinrint ko yun, tapos sinubmit ko lang dun. Tapos, na-receive ko na naman na siya in 2 hours, diba? Kasi nag-overnight kayo nun sa amin eh. Tapos, ayun, nakuha ko din naman. So, okay na yung PSA ko. Tapos, nung time na nag-aantay na kami ng parang mga visa, nakapag-submit na ng visa, biglang, nasubmit na yung attestation din ako eh. Tapos may mga kami. Siyempre, naisip naman namin na may complications yung address ni Cyril. So, technically, ang next gagawin na solution is, yung imbis na yung passport niya is ipapadala sa address niya, ipapadala na lang sa akin. Kasi sure matatanggap ko kasi wala naman akong complication sa address. Pero isa pa yun, anxiety ko din yun. Kasi what if i-open niya yung sa akin tapos makita niya na may papel. Pag may papel daw. Pag may papel kasi yung visa application mo, ibig sabihin yun, Rejected. yung papel na yun yung rejection letter. So dapat kapag nag-receive ka ng
document mo, walang papel. So, yun ay parang kaartehan na lang din naman namin. Hindi naman siya gano'n ka-critical. Parang, ano mo na lang yun, parang kaba-kaba mo sa sarili. So, ginawa ni Cyril, tinawagan niya yung TLS, sinabihan niya na yung passport niya ipadala sa address ko, since isa lang naman. Nasa akin talaga lahat pala. Tapos, yung kay tita din, ipadala na sa address ko. So, technically, I am expecting 3 passports na matatanggap ko. Tapos, ako lahat magbubukas. Magbi-video call kami, magbubukas ako, unboxing, kung sino yung rejected at sino ang accepted. At kung ano man ang status. Di ganun. Tapos, di yun. Napasa na nila yung attestation. Ang tagal na naman, like araw-araw nagtitingin nila sa TLS status na ano. Hindi, chinecheck natin yung LBC pa nung una. Kasi tumawag pa ako sa TLS ulit noon. Like parang tinanong ko if, kasi holiday yun. Oo, April 1. Tinanong ko if, like parang pasa na po ba sa LBC? Kasi kung matagal yung LBC, pwede na lang ipa-pick up na lang namin ng Lala Move kasi hindi na talaga namin kaya. Parang mag-antay. Mag-antay. So parang may ganung option. Pero hindi namin kasi siya tinake nung una. So parang akala namin mabilis lang yung LBC. Pero yun nga, dahil tumapat siya sa holiday, hindi namin sure if napasa na ba or ano. Pero sinabi ng TLS, nabigay na daw sa LBC. Tapos, binigyan ako ng reference o tracking number. Tapos, nung chinek namin yung tracking number dun sa site na LBC, wala. Hindi siya gumagana. LBC, ayusin nyo naman yung tracking nyo. Shoutout sa inyo, LBC. Pero pwede kayo mag-sponsor. Tapos, ang sinabi lang ng TLS, minsan daw, yung LBC daw, nalilate silang i-record dun sa site nila yung mga ongoing nila na shipment. Kasi nga, kapag passport, di ba, per tao kasi yung delivery. So, sobrang dami daw. Ina-update nila kapag na-receive mo na. Oo, ganun. So, parang wala rin kwenta. So, parang, yun nga, blindly waiting kami na ma-deliver. Hindi namin alam ano na yung status. Hindi namin alam if for delivery na or na-stuck ba sa... Though at some point, nagkaroon ng status. Nagkaroon ng status yung, nung parang the day na marireceive na talaga namin. Na. Parang biglang nagkaroon siya ng status update na gano'n. Tapos parang on the way to, parang out for delivery na daw. Oh my God, today na yung delivery. Girl, ako ang nag-i-expect talaga sa bahay. Alam mo yung papraning ako. Kasi kunyari nasa bahay ako, sa kwarto ako, may naririnig akong motor. Kahit wala naman talagang motor. Pero may naririnig akong brum brum. Ginagawa ko, tumatakbo ko sa labas. May motor? May motor ba dito? Parang ganun. Tapos napagkasunduan pa naman namin na kapag may na-receive silang package, mag-unboxing kami for live reaction. Lalagay ni Denise yan. Pero walang audio. Walang audio. Pero i-insert ko dito yung mga namin, yung pag-reveal ng passport. So yun na. May nag-deliver naman na. Ang ginawa. Tumawag. Oo, may tumawag. Anong may tumawag? Sa Viber. Hindi ba agent? Walang tumawag sa akin. May motor talaga na talagang nakapark doon at sinabi na LBC siya. Tapos hinahanap ako. At bigla ka nang tumawag na. At bigla ko silang tinawagan. Kasi ang iniisip ko, ako muna. Iniisip ko ayoko silang kausapin. Gusto ko makita ko kung ano yung akin. Kasi may kita mo naman eh. Oo, ayoko talaga. Pero sabi ko, sama-sama kami sa stress eh. Parang deserve namin malaman. Ginawa ko, habang tinatanggap ko yung parcel, tinatawagan ko na sila. So, nandun na sila. Sama-sama na kami kumakausap kay kuya. Tumitili na. Ito hindi na to prank. Sabi sa akin ni kuya, ma'am, kayo po ba si Denise? Sabi ko, opo kuya, kailangan niyo po ba ng ID? Opo, binigay ko ID. Sabi niya, yung kay Ma'am Lourdes po, yung name ng mommy niya. Sabi ko, ako po magre-receive. Sabi niya, okay, sige po, okay na. Wala na siyang inaabot na iba. Sabi ko, kuya, 3 po yung namin package po namin. Tapos sabi niya, ma'am, 2 lang po to. So, baka po na-cut offan po yung isa. Baka po tomorrow siya. Tapos, parang, hindi naman yun. Akala mo ba prank yun nung una? Parang sabi ko, seryoso ba? Talaga ba? Hanggang dito ba naman? Sa pag-receive ng passport, hindi pa rin ako kasabay. Tama ba yun? Hindi ko sinabi mo na talaga, hindi talaga to prank. Tingnan mo, andito si kuya. Binidyo ko na, kuya, 2 lang po talaga to, diba? Sabi niya, opo ma'am, wala na po talaga sa akin. Parang yung itsura ko na. So, ano ako?
Tapos ako, syempre, wala namang magagawa. Sarah, ano magagawa niya? Di mag-iintay na Pero naman. naka-video pa din. Nakaganyan pa din Naka-video ako. kami. Oo. So, di yun, unboxing na kami. Tapos, yung akong binuksan yung akin. Makikita nyo na lang dyan. Pero, dalawang separate ba siya? dalawang Malaki separate na yun, malaki oo. siya So, So, hindi envelope. mo papansin kung may papel or wala. So, ayan, in-unbox na kasama sila. So, yung sa akin, unti-unti ko siya in-unbox. Tapos, na kinapa ko, walang papel. Meron. Meron. Ay, merong Yung- papel. May papel. Pero attestation. Ay, Tapos, attestation. other than that, wala. So, ibig sabihin, high hopes ka. So, pagbukas ko, may visa nga. So, granted yung visa. So, ang saya ko na. Ang saya Siyempre, ang na. saya ko na. Okay, tapos na. Tapos, binuksan ko yung kay tita. May high chance na rin. Kasi, accepted ako. Siya pa ba? Nanay siya. Kaya. O, di ba? So, accepted. Accepted kaming saya dalawa. nila. So, ang saya na namin. Sa Cyril. Tapos ako, Hindi siya sabi ko, masaya. Pero, So, ang ano gagawin niya gagawin ay, ko? susugurin niya sana yung hub. Oo, hinanap ko sa yung hub. 13 Martyr City Hub. Ang daming LBC sa 13. Pero ang galing, habang nasa call kami nito, ayun, Oo. nag-iisip na kami na susugurin. Baka nasa Schengen Sorting Center pa ganyan. Tapos biglang may kumatok sa akin. Kung sino ba to? Akala ko Shopee lang or Lazada delivery. Tapos pag open ko, si ate. Tropa ko yun sa LBC. Kasi siya yung naghatid ng PSA sa akin. Tapos parang sabi niya, ma'am, ito sa'yo ata to. Sabi ko, oh my God, dito kasi familiar sa akin yung malaking box. Kasi yun yung itsura ng box na na-receive ni Din. Sabi ko, ang galing, bakit po na sa inyo? Ba't po dito niya dineliver? Pinalitan ko yung address noon. Hindi Tas, napalitan. Hindi pala napalitan. At buti na lang, na-deliver niya din. Almost kasabay yung sa'yo, di ba? Almost. Kasi magkakatawagan pa kami nun, tapos parang ang tagal ko pa siyang chinika kasi sobra talaga yung stress ko na noon. Like, di ko na alam anong gagawin ko. So, kinuha ko na and like, ayun, very happy ako. Tapos, unti-unti kong binuksan din. Tapos, ayun, pagkakuha ko, Ayaw niya pabuksan. Ewan ko ayoko ba? pa, parang Nakakainis natatakot nga yung ako. unboxing niya. Kasi ako na yung last. Tapos, may Accepted na kahiwalay nga pa ako. kami. Yun nga ma-accepted ka. Ako, hindi ko alam. So, kinakabahan ako. So, parang, sobrang kabado pa ako. Tapos, parang pag-open ko, sabi, oh my God, may papel, pero attestation din. Tapos, parang, tiyanek ko. Noong una, hindi ko pa makita, di ba? Oo, hindi niya pa makita. Ito yung video. Sabi ko, asan dito? Ganyan. So, nakita ko na. Tapos, nung nakita ko, hindi ako natuwa agad. Parang, kumalma lang ako na parang, totoo ba ito? Parang, ang dami kong napagdaanan. Pero parang, meron na ako. Oh my God. Hindi siya masaya. Mas masaya pa si Denise. Totoo. Mas masaya pa ako kaysa kay Cyril. Parang more like nakahinga ako ng maluwag. Hindi yung ang saya. Pero ko. alam nyo guys, itong natanggap namin yun. Alam mo yung flight namin ni April 13 na less than 2 weeks. Less than 2 weeks. 10 days of 10 preparation lang. So lahat, hindi kami nagpe-prepare prior to that. Kasi masakit ayaw namin. namin. Tsaka pag magbubuk ka, di ba, may mga reservation fees. Oo, hindi pa kami makapagplano kung saan kami pupunta sa Paris or somewhere. Tapos alam nyo ba, as in, everyday na naman kami nagtatawagan to plan again. Parang, wala. Ay, parang ako nung time na yun, like, parang pinush ko na talaga Switzerland. Ikaw kasi yung nag-plan ng buong Ako talaga, as in, pagka-receive ko ng approved visa ko, tinaghanap na agad ako ng train or bus papunta tsaka pa uwi from Switzerland. Kasi, yun talaga yung gusto kong puntahan. Ako kasi mag-aalaga lang talaga ng aso. Kasi ayoko talaga. Parang, okay na. Andito si Tom. So, yun. Ayun. Pero alam nyo guys, yun ngayon parang na-amaze ako kasi nung una talaga na nalalaman ko na news na yun nga, pupunta kami. Wala talaga. As in, ayoko siyang i-claim na tas parang sure ako na hindi talaga ako ma-accept and all. Nasa Abu Dhabi na kami, connecting flight, hindi pa rin kami sure. Tama ba to? Totoo ba? Pero in fairness naman, yung biyahe going here, wala naman naging complications sa immigration. Masakit lang siya sa part. Wala siya naging complications sa kung saan man airport, airplane and all. Hindi nga hiningi yung attestation. Hindi rin hiningi yung attestation namin. So, Sobrang smooth lang na immigration process. smooth lang yung naging process namin paglipad, thankfully. No? Ayun. So, ang lesson ay just hold on. You can do it. Nothing is impossible. If it's for you, it's for you. Nasasabi nila yan kasi hindi kasi. Pero hindi talaga to smooth na ride. Ang dami namin pinagdaanan para makarating. Stressful siya at the same time, very fulfilling. Totoo. Very fulfilling.
parang sobrang worth it. Oo, ano pa yung sarap sa dulo kung walang pagod. Oo. Pero parang, grabe naman yung Anyway, pero yeah. Ayun, so yun lang yung gusto namin i-share sa inyo. Pero abangan nyo guys, dahil nasa Trio Tagakwento to, 'di ba? Ipa-plug ko yung vlog ko, nandun din silang dalawa. So please follow me on my YouTube account, then on the go. La la la. Okay. O, you say bye-bye na. Hindi ganyan yung outro natin. Hindi yun outro. Hindi yun outro. Nag-plug lang Nag-plug ako. lang siya sarili niya lang. Oo. So, ngayon magpa-plug din ako. Anong plug mo? Sige, plug mo yung IG mo. Guys, follow niyo ako sa Instagram. Tinatag naman ako ni Diz. Walang nagpa-follow sa akin. Hindi ka nila type. Wow. Alam mo, lakas makasalita ng dito sa ganyan kasi patok siya dito eh. Itong market niya. Huwag mo i-share sa kanila. So, ayun guys. Dito na lang muna namin puputulin. And we will see you on our next podcast episode. Okay? And if you guys like this podcast, please leave a like. And comment down below. Napanood ko na to. Na naman. Napanood ko na to. And nasan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Bakit? Bawal ba? And follow us guys. Follow nyo naman kami sa aming social media accounts. We have Spotify and YouTube at Trio Tagakwento. Yay! Yun lang. Matutulog na kami. Yes, maga pa kami tomorrow. And sa lahat ng may dream na pumunta ng Europe or kung saan man na kailangan ng visa or kung ano man. Yeah. I-manifest nyo. True. And hindi siya imposible. Yun lang. Ano masabi mo? Kami manifest. Nakakatawa sila. Ganyan sila. Parang motivational speakers. Samantalang dati. Samantala natin, tama pa ba? Ayoko na lang ituloy. Basta deserve nyo yan kung pagka naghirap ka naman, may aanihin ka. It might be, parang ang hirap niyang i-achieve ngayon. Ang hirap man niyang i-achieve ngayon, pero kapag pinush mo lang, nag-effort ka, maaabot mo yan. And kapag nakatungtong ka na dito, it will open. Hindi ka na uuwi. Pag nakatungtong ka na dito, galingan mo na. Pag nakatungtong ka na dito, huwag ka nang umuwi. Mag-TNT ka na. Uy, Pero it will open. Ayun ang plan ni Denise. It will open a whole new perspective, guys. Like parang mga opportunities na hindi mo ma-imagine na may ganun pala before. Ang daldal dito. Tigilan natin. Bye! Ang daldal ni Cyril pag live. Anyway, bye-bye. Bye, guys.